Nagkaroon ho na naman ng data breach this time sa Philippine Statistics Authority. Oh Atin na pong no. kausapin si Attorney Elizer Ambatali ng Legal Services po, Director ng Data Privacy ng PSA. Magandang umaga po, Attorney, and thank you for waking up so early. Good morning, Sir Ted and DJ Chacha. Okay, dito po sa inyo pong official na pahayag kahapon, ang sabi po ninyo, no, ang affected lang po malamang dito po sa data breach na ito ay limited to the community-based monitoring system. Ano ho ba itong community-based monitoring system na ito? Yes, Sir Ted. Ang community-based monitoring system ay isa sa mga services ng PSA kung saan kinakalap natin ang mga datos ng ating mga kababayan. Ito ay isang LGU-based na pagkakalap ng datos kung saan ang kinakalap natin ay mga impormasyon regarding sa demographic characteristics, educational characteristics, financial characteristics, at marami pang iba na kailangang datos. Ito ay para sa pag-a-analyze ng mga target population natin para sa mga polisiya sa ating mga lokal na mga sa ating mga LGUs. Okay, ito ay napaka-importante sa wika po ni Attorney Cha, no, at sa ating mga takapakinig. Yung mga demographics, kapag gumagawa ng survey, ang PSA, importante po yung katangian ng bawat komunidad. At yung katangian na yan, yun po yung sinasabi niyang demographics. Ano po, Attorney, ha? Right? Yes, sir. Okay, sige. So maliwanag po yun. Ito hong impormasyon na dito po sa CBMS na ito, may binanggit kayong financial din po na mga katangian ng bawat komunidad. Gaano po kalalim ang financial information dito? Dito ho ba nakalagay din kung ito ba may mga bangko ba, may mga bank accounts ba ito? Ano ho ito? Sir Ted, wala pong amount or financial income na nakalagay dito sa ating mga datos sa CBMS. Actually, ang tinutukoy natin ng mga financial information dito ay mga non-quantifiable. So ibig sabihin ito ay yung mga indication lang ng kanilang financial status. Kumbaga poverty threshold, mga ganung pong usapin, no? Related to that. Okay, sige. Alright, sige po. So, dito po sa binabanggit niyo na ito ang naapektuhan, gaano karaming impormasyon ito at gaano kalawak, ilang pong LGUs po ito? Ang tinataya namin is that kasi ang coverage ng aming pagkakalap ng datos ay around or more than 600 cities and municipalities all throughout the Philippines ang sumali. So hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng aming IT team at nakipag-coordinate na din po kami sa ating mga law enforcement bodies, the Anti-Cybercrime Group and the Anti-Cybercrime Division of the PNP and the NBI, and also the CERT PH ng DICT, Sir Ted. Medusa rin ho ba ito, Attorney, ang may gawa nito? Hindi po namin matukoy ngayon kung Medusa ito dahil wala po naman pong tumatawag sa amin asking for ransom. Okay, and okay, siya may tanong kasi. Yes, susugan ko lang yung tanong na yun ni Sir Ted. Paano niyo po, sir, nalaman na nagkaroon ng leakage sa data ng PSA? Nakita niyo rin po ba sa website na in-upload yung information or may kumontak po sa inyo asking for ransom? Ito po ay nalaman namin noong October 7 via a Facebook post ng isang netizen na meron nga siyang nakuhang mga datos sa ating mga servers or storage facilities sa PSA, no. So October 7 iyon, and after that we have already launched investigation immediately after. Weekend din po ito, kapareho ng nangyari sa PhilHealth, na pa-weekend din nung sila po'y napasok nung hacker. Sir... So kung October 7 po ito, Attorney,
Bakit po kahapon na kayo lumantad? Yes, oo. Kailangan po namin makasigurado na talagang ito ay Sir Ted, no, and DD Chacha, kailangan namin makasigurado na ito ay isang lehitimo na na pag-atake, dahil pwede naman po kasi na nang babluff lang yung yung nagpo-post. So right now, nakumpirma na po na this is hacking. Hindi lang tayo sure sa kung gaano kalawak at kung talagang community-based server lang po ang nahack. Hindi po ba ito matutulad dun sa nangyari sa PhilHealth na ang una sinasabi nila, employees information ang na-leak pero it turned out nakasama po ang members information? Yes, we confirm that this is a hacking attack, DJ Chacha. But you cannot confirm kung gaano po kalawak yung impormasyon sa ngayon na nakuha. Yes, we are still investigating how large the coverage of the impact of the hacking. Sir, kapareho din po ba ito na sa PhilHealth? Kayo po ba ay wala na ring antivirus? Nag-expire na rin po ba? Kaya kayo napasok ng hackers? Meron po kaming mga naka-install na mga firewalls and mga security tools. However, naka-bypass po yung hacker doon sa mini-maintain natin na authentication applications. So nakapag-inject siya ng isang file, in which case that pave a way to enter a certain facility. Oo. Si PhilHealth po kasi merong third party provider na nag-maintain ng cybersecurity nila. Pareho po ba ang third party provider ni PhilHealth at ni PSA? For the CBMS, it is maintained and administered by the PSA. Sa PSA po mismo, in-house nyo. So, hindi po, tinitignan po ba natin yung angulo ng inside job or inaalis po natin yon? Hindi pa namin matukoy ngayon kung may inside job, pero base sa ating initial na investigation, malabo na magkaroon ng inside job dahil walang authentication na nangyari doon sa mga nakakalap naming mga trail doon sa ating mga servers, DJ Chacha. Local hacker kaya ito o meron na po kayong meron ba hong mga informasyon na ito ay gawa ng mga international hackers? Sir Ted, base doon sa post sa Facebook nung netizen, yung nag-post nung October 7, mukhang local hacker ito dahil Tagalog ang kanilang ginagamit na pag-post doon sa... Opo, ito pong CBMS na ito, attorney, hindi ba ito kinakailangan para po sa pagbibigay natin ng national ID? Ito ba'y makaka-apekto ngayon sa serbisyo po ng PSA para po sa ating pong pagbibigay ng national ID? Sir Ted, ang national ID at saka CBMS at yung civil registration service natin, ito yung mga birth certificate, no? Hindi po konektado sa sa services ng community-based monitoring system. Yung ginagamit na database sa PhilSys or the national ID and the civil registry documents ay hindi po magkakakonekta. Opo. And you can categorically say na you know it right now, as in ngayon, na protektado at safe yung pong PhilSys. Hindi sila kasama ho dito. Tama po yan, Sir Ted. Okay. Sige, kung hindi, as in, paano nyo po nasasabi na hindi nga ito nasama kung nagkakaroon pa ng investigasyon? Ginawa na din po namin yung pag-check sa ating mga database, bukod dito sa napasok na storage facility. Actually ito ay NAS or network attached storage ng CBMS. Wala pong mga malicious na mga activities doon sa mga naturang databases na yon, Sir Ted. Opo. And that will mean na safe itong inyong database ng PhilSys? Yes, Sir Ted.
Okay. Sige. So sa ngayon po sir, ano ang mga posibleng mangyari ho dito? Sa inyo pong konsultasyon sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan nagkumikilos po kontra sa cybercrime. Opo, kami po ay magfa-file ng appropriate case dito sa ating um, pagkaka-atake ngayon kasi ito ay patunay na ito ay isang atake sa ating gobyerno, Sir Ted. Yes sir, pero ang problema lang diyan kasi sino ididemanda mo kasi wala pa nga po ditong wala pang mukha itong mga hackers na ito. But meantime, ano ho ang worst scenario po dito, attorney, na posible hong mangyari sa pagkakaroon po ng breach o pagpasok sa sistema po ng CBMS? Yes, Sir Ted. Kaya nga nag-iimbestiga na ang NBI at saka anti-cybercrime group ng PNP para matukoy natin ang may kagagawan nitong Yes sir. Yes sir, and we respect that. Ano po, imbestigahan nga, aalamin. But again, to answer po my question, attorney, ano po ang pwedeng mangyari na ngayon po ay na-breach na itong CBMS na ito? Ano ho ang pwedeng mangyari doon sa mga tao na may informasyon dito po sa inyong community-based monitoring system na ito? Hindi po natin malaman kung ano yung pakay ng ating ng mga nag-attack ng CBMS, no. Kung ano yung purpose nila dito. It would seem like, Sir Ted, that they just want to expose and actually based on their post, they are bragging that they have successfurly entered and captured some information in our database. But right now, there are no intention or there are no calls coming from them towards us asking for anything. Okay, but pwede ho bang ibenta ang informasyon galing dito? Pwede ho ba itong ibenta? Meron ho bang pakinabang ang informasyon dito sa sino man pong korporasyon, individual? O pwede natin pong sabihin yan, Sir Ted, na merong pakinabang dahil ito ay isang data asset. Opo. Kung sakasakali po nga na may pakinabang po yung informasyon nga dito, ano ang pwedeng mangyari doon sa mga individual na yung pangalan po ay nandito? Pwede ba silang mabiktima ng anuman pong uri ng krimen o maaari lang pakinabangan ng mga gagamit sa informasyon na ito para po sa kanilang, perhaps mga studies, kung ganun man o ano po? Maigi lang kung ito ay gagamitin lang sa mga lehitimong studies, no. Kung ito ay gagamitin sa scam, ito po ay isang unfortunate event, Sir Ted. Opo. Ano ho ang posibleng scam na pwede pong pwedeng gawin dito po sa informasyon na nakuha dito po sa CBMS ninyo? Hindi po natin matukoy kung anong to, pero ang pinaka madalas na nangyayari is related to financial scams. Opo. Ano po ang inyong panawagan ngayon sa ating mga kababayan dito po sa pangyayaring ito para ho makapaghanda po kaming lahat? Yes, Sir Ted. Nananawagan po kami sa ating mga kababayan that number one, the PhilSys and the Civil Registry Services database is not affected by this hacking attack. And also, we would like to inform the public, Sir Ted, and DJ Chacha, that kung sino man yung mga makakakita nitong post na ito, maaari lamang po na huwag nang i-click dahil napag-alaman namin na merong mga malware itong mga links na pre-provide nung netizen natin sa Facebook. So baka ma-compromise pa po yung inyong mga devices at saka mga. Opo. Doon ho sa CBMS information na ito sa mga individual, may mga email address po ito, ano? Meron pong contact details. Some contact details po doon So naandun po yung danger noon kung mayroong telephone number, cellphone number, or email address. Yes, email address. Opo. Can you say that clearly, please?
Opo. So doon sa CBMS information, doon sa mga individual na na-survey para nga sa demographic study nito, may contact information maliban sa address, telephone number, and email address po, attorney. There are some contact details. I'm not really sure if there are mobile number there, sir. But considering nga po na hindi kayo sigurado, kung sakasakali nga na meron, yun na po ang posibleng gamitin ng masasamang loob. Yung cellphone number, mobile number, and the email address. Ano po? Yes, sir. Okay, so klaro po yan. So ito ho ang ating panawagan ngayon, attorney, na baka merong mag-communicate sa inyong mga mobile phone o kaya po naman sa inyong email address, wag hong click ng click kaagad. Yun ho ba yun, attorney? Yes, sir, Ted. And also the actual post po ng Facebook na ipinost ng ating alleged hacker. Meron pong malware yung mga ibang mga files doon. So wag na natin pong i-click 'yon. Okay. Sige po. So imparting po, attorney, paano ho kami makatitiwala ngayon? Because hindi may tatanggi, no? Yung trust and confidence ng ating mga kababayan, napaka-importante for governance. Ano ho? Sa PhilHealth, may problema sila ngayon. They are in crisis. Dito po sa NPC, dito po sa PSA, ito ho, yung tiwala po namin sa inyo. Paano po? Ano pong inyong panawagan at mensahe po sa amin lahat? Yes, sir, Ted. Ang ginawa na po ng PSA ay in-isolate na po itong affected na or data storage facility para hindi na magkaroon ng further damage doon sa mga ibang mga datasets na nakapaloob or na kinokolekta ng PSA, no. Nagdadagdag na din po kami na ngayon ng other security measures, controls sa aming mga IT systems hindi na mangyari itong mga insidenteng ito. And we are coordinating also with other law enforcement agencies and the DICT, especially para sa mga pagpapaigting ng mga security measures hinggil dito sa... Sige po. Attorney, we appreciate po itong ating panayam na ito sa panahon nga po ng krisis na kinakaharap ng isang government agency o anuman pong samahan o korporasyon. Napaka-importante po na mayroong nagsasalita. And this morning, we appreciate po itong inyong pagbibigay po ng informasyon sa aming pong programa at muli kaming tatawag po sa development po sa kasong ito. Sure, Sir Ted. Thank you po for letting us speak also. Opo, thank you. Si Attorney Elizer Ambatali, ang Director, Legal Services and Data Privacy Officer din po naman ng Philippine Statistics Authority. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.